Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Tayong lahat ay umuko muna, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po muli. Gaya po sa awit ni David. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all of His benefits. Lord, again, makakatanggap kami ng blessings from You through these words. Makakatanggap kami ng pagpapala, ng kalakasan through these words. Kaya hinihiling namin, Panginoon, buksan mo pong aming mga tenga, our spiritual ears, na marinig ang mga ituturo mo sa amin sa araw na ito. Because this is it. This is the key. Ito ang susi ng buhay, Panginoon. Yung mismong sinabi ninyo sa mga Israelita through Moses, this is the key to victory. This is the key, Lord, for us to be more than conquerors in Your name. Kaya hinihiling ko po, Panginoon, hinihiling namin, hindi lamang mata, kundi especially ang aming mga tainga. Imulat ninyo, Panginoon, give us understanding, and give us the faith to believe yung mga biblical verses, biblical teachings na aming maririnig sa araw na ito. Lord, ang bisita po ninyo, maraming salamat. We pray. Hindi lamang kami, kundi maging siya. Give the person understanding. Give him the faith na kinakailangan para ma-digest niya maigi ang maririnig niya sa araw na ito. Kaya Father, maraming salamat po. This is our prayer in Jesus' name, sa paggabay po ng iyong Santong Espiritu. Amen. Alam niyo ang Lord, di ba for 3.5 years, nasa ministry siya, di ba? Nang umabot ang Panginoon sa edad 30, nagsimula siya sa ministry. Kasi po sa Biblia, pwede kang pumasok sa priesthood kapag umabot ka na sa edad na 30. That's why hindi 29, hindi 28, hindi 25 pumasok si Jesus Christ sa ministry, kundi 30. Yung po yung edad upang pumasok ka na sa pagiging saserdote or priest for the Lord. Ngayon po, each time ang Panginoon naglalakad, ano ginagawa ng mga tao? Kandara pa sila para pumwesto kung saan dadaan ng Panginoon. You know why? Kasi kung saan naroon ng Panginoon, naroon kasi ang pagpapala. Kung saan kasi naroon ng Panginoon, nandun yung kagalingan. Kahit ketong pang sakit mo, you will be healed. Kung saan kasi naroon ng Panginoon, kung wala kang makain, pakakainin ka niya. Kung saan kasi naroon ng Panginoon, yung wisdom naroon din. He gives understanding and wisdom freely. Kaya nga po, sa mga pagkakataon kung saan ang Panginoon nagbubuhos ng pagpapala, kung saan naroon ang presence ng Panginoon, be there. Kasi po, hindi biro, yung mga pagkakataon ng Panginoon nasa ating kalagitnaan. You will not find Him anywhere, especially sa mga araw na ito. You will find His presence inside the church. Sa loob ng bulwagan kung saan nagkakatipon ng kanyang mga anak. Huwag sayangin. Hindi natatalo ang Diyos. Hindi siya malulugi kung hindi po tayo dumadalo. Tayo ang lugi. Okay? Hayaan ninyong basahin ko muna sa inyo Matthew 21, 28 to 31a. Maiksing kwento na biblical ang setting. Ang sabi dyan, ang Lord ang nagsasalita, ano sa palagay ninyo? A man had 2 sons, and he went to the first and said, Son, go and work in the vineyard today. And he answered, I will not, ayaw. But afterwards, he changed his mind, at sumunod din naman yung bata. Verse 30, and he went to the other son, and said the same. And he answered, I go, sir. Wala pong problema. Amen. But did not go. Verse 31, which of the 2 did the will of his father? Napakadali ng sagot, di ba? The first. Mas mapalad yung mga aayaw-ayaw pa sa Diyos, pero later on tumanggap at sumunod sa kanyang mga salita,
Kesa naman sa mga ningas kugon na tinatawag. Nangingisay pa kapag narinig ang salita ng Panginoon. Hinihimatay pa habang nagpe-praise and worship. Pero hindi sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Ngayon, sa kwento sa buhay natin, ganyan din ang mga bata, di ba? O anak, gawin mo ito. Opo, itay. Wala namang ginawa. Maraming ganyan. Sabi nga natin, may mga tao, hindi lang mga bata, naririnig niya ang iyong iniutos pero hindi nakikinig. Yung bang meron tenga pero hindi nakakarinig. Hindi, naririnig ko naman pero hindi ka nga kasi nakikinig. At yun ang pag-uusapan natin. What are we talking about here? Hearing but not listening. Yun po ang pag-uusapan natin. Kaya nga po ang pamagat na mensahe sa araw na ito ay yan. I think nakita niyo yan doon sa aking ipinost sa ating Facebook. Yan po ang mensahe sa araw na ito. Yan ang pamagat. Okay, fine. In English alphabet, siya po ay Shema. Shema. Hebrew word. Anong meaning niya? Kanina, Hebrew alphabet. Ng English natin, Shema ang ibig sabihin. Kaso nga, ano ang meaning ng salitang iyan? Which is the title again ng mensahe sa araw na ito. Hear or listen. Shema. I think makakarelate tayo because even the Arabs, they are using that word. Kapag tinatawag ka, tinetake ang iyong attention, yan muna ang sinasabi nila. Shema. That is a Hebrew word. Shema. Hear or listen. Yan po ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Ngayon, sa English, ano po ba yung meaning or definition ng salitang hear? Una, perceive with the ear. Meron ka naririnig using your ear. Pangalawa, ano ibig sabihin ng hear? Be told or informed of. Na-informed ka, narinig mo yung information. Hindi lamang yon. Be aware of. Hindi lamang may marinig ka, kundi for you to be aware of something. And of course, ano ibig sabihin ng salitang hear or Shema na ating pinag-aaralan? Listen or pay attention to. Kaya nga po tayo, I believe, lahat tayo wala itsapwera, narinig natin sa mga magulang natin yan. Hindi ka kasi nakikinig na bata ka. Ilang beses ko pang sasabihin sa'yo, pero hindi ka nakikinig. You know why? Kasi yung problema natin, mayroong pumapasok na sound sa ating tenga, pero we are not really listening to it. We are not doing anything about it. Mahalaga pa ang hearing? Of course. Okay lang ba sa inyo na kayo mabingi? Of course not. Mahirap magtrabaho ng bingi. Sabi nga nila, yung daw bingi, may gamot pa Pero yung nagbibingi-bingihan, walang gamot doon. Ngayon, for us here, we are workers. Mahirap magtrabaho nang hindi nakakarinig. No? Mahirap. So, hearing is important in everyday life. Di ba, ang mga misis, ganun sa mga lalaki Sa mga mister. Ang lalaki naman kasi, hindi nakikinig. Sabi ko sa'yo, kamatis na green. Bakit pula? Ang alam ko lang kamatis Hindi ko narinig yung sumusunod na mga sinabi. Di ba kadalasan ganyan? Mga babae kasi pagdating sa details, dyan sila mahusay. Detalyado. Detalyado. Ang mga lalaki syempre hindi naman. So we need them. We need them, mga kapatid. Okay. Bakit kaya ganun? May mga tao may naririnig pero hindi nakikinig. Bakit? Bakit kaya may mga tao meron namang gumagana naman yung tenga, gumagana naman yung kanilang eardrums, pero walang reaction tama, walang right reaction dun sa kanyang narinig. You know why? Because to Shema, to hear, is more than the sound waves entering your ear. Look at this, every Friday, nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon, di ba?
Kung dumadalo ka pa ng prayer meeting, nakakarinig ka na naman ng salita ng Panginoon. Kung dumadalo ka pa ng mga Bible studies, nakakarinig ka na naman ng salita ng Panginoon. Kung nagbabasa ka pa ng daily bread ng mga devotional everyday, nalalaman mo na naman ang salita ng ating Panginoon. The Spirit speaking to you through words, so you can still hear the Holy Spirit. But the thing is, it's more than the sound waves. You must do something about it. Yun ang hirap sa tao. Diba? Doon tayo palagi ang nadarapa. Lagi tayong pinapaalalahanan, but we don't care at all. So, sino ang malalagay sa alanganin? Of course, sino? Tayo rin. Kaya nga po kanina sa pinag-aaralan natin sa umaga, diba? Ang mga magulang, malaki ang papel. Because they are God's representative sa relasyon ng kanilang mga anak. Kaya po hindi pwedeng i-chapwera ang parents sa any relationships. Kapag inichapwera mo ang parents mo sa relasyon mo, para mo lang inichapwera ang Diyos. Remember, ika-5 utos? See? It's about the parents. Hindi isasama ng Panginoon sa 10 Commandments ang mga magulang kung hindi sila mahalaga. Mga kapatid, walang pagpapala sa marriage, sa anumang relasyon, kung walang basbas ng magulang. Kung ako sa inyo, kung nilampasan ninyo mga magulang ninyo, humingi kayo ng tawad. Hinihintay ng Lord yun. Ang mga magulang, yes, mapagpatawad po. Katulad ng ating amang nasa langit. Pero kung hindi ka naman humingi ng tawad, tumanggap ka na nga ng pagpapatawad, hindi ka pa humihingi ng tawad, mahiya naman tayo. Nasaan ang pagpapala ng ating Panginoon? Nasaan? So bakit nga ba yung Shema, yung hearing, is more than the sound waves entering our ears? Romans 10:17. Consequently, faith comes from hearing the message. And hindi lamang kahit anong message. And the message is heard through the word about Christ. So it's the ears. It's the ears. Doon nagmumula ang pananampalataya. Walang sino man sa atin, nagising ka isang araw, nag-hallelujah ka na at na-born again ka na kay Jesus. Out of the blue. Nangyari sa yung tumanggap sa Panginoon, you heard something. Alam niyo kung sino yung una niyo narinig, una nating narinig, bago tayo na-convert into Christianity? The voice of the Holy Spirit. Yun po ang una. Because it is the Spirit who convicts. Walang mangyayari sa anumang klaseng evangelism ng tao sa kapwa-tao kung hindi muna Holy Spirit ang kikilos. Because it is the conviction of the Holy Spirit na kikilos upang tayo makinig sa gospel ng ating Panginoon. So hearing, hindi lamang yon. Matthew 11:15. He who has ears to hear, let him hear. Makinig yung mga may pandinig. At maraming beses po yung sinabi sa Biblia. Simply because maraming may tenga, hindi nakikinig. Alam niyo ang sad part doon, mga kapatid? Halimbawa, ang salita ng Panginoon. Ang salita kasi ng Panginoon, buhay. It is life. Ang bunga ng salita ng Panginoon, buhay. Hindi lamang basta buhay. Ang sabi niya, buhay na ganap at kasiyasiya. Now, if you will not listen to God's words, anong klaseng buhay in-expect mo? Of course, buhay na patay. Buhay na hindi ganap at buhay na hindi kasiyasiya. May maaaring sinasabi natin, paano po yun? Yung kapitbahay namin, unbeliever naman, pero ang yaman-yaman po. Ako hindi ko na tinatanong sa Diyos yun eh. Kasi gets ko na kung bakit eh. Sinabi naman sa book of Psalms, diba, or Proverbs, huwag kang mainggit sa mga unbelievers na yumayaman. Kasi una, hindi naman kayamanan ang basehan, diba? Nung buhay na kasiyasiya, nung buhay na ganap na pinangako ng Panginoon. Of course not. Of course not. But those things will be added. If we are really worthy sa ating Panginoon, those things will be added. Maraming salamat sa ating Panginoon. Huwag mainggit sa kanila. Ngayon kung sakali man, naiinggit tayo sa mga unbelievers na yumayaman, then that must be a challenge to us. Lord, how come? I am the son or
the daughter of the King of Kings, of the Lord of Lords, the owner of the entire universe, spiritual man or material, and yet, hindi ko nararanasan, hindi ko ini-enjoy ng mga unbelievers. Then be challenged. What's wrong with me, Lord? What's wrong with me? Kasi definitely, nothing is wrong with God. Nothing. Hindi lamang yun, sa Revelations 3:6, anong sinabi? He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Now here, bilang mga Kristiyano, pinag-uusapan po natin spiritual hearing. Remember po si Nicodemus? Di ba, ang daming sinasabi ng Lord, naririnig niya naman pero hindi niya maintindihan. Simply because wala pa yung Holy Spirit sa kanya. At mangyayari lamang na maintindihan niya ang salita ng Panginoon kapag sumakanya ng Holy Spirit. At mangyayaring sa kanyang Holy Spirit kapag dumaan yung alin, yung experience na what? The born again experience. So para po sa information ng ating bisita, ang born again po, hindi pangalan ng grupo. Hindi siya pangalan ng club. Born again is an experience. Yung makikita nating narito ngayon, they are here because we have the same experience. We were born again in the Spirit. We are Christians. Ang tunay na Kristiyano, yung dumaan sa tinatawag na born again experience through what? By Shema. By listening to the Spirit of our Lord. Next, what is Shema? Okay, nakikinig na ako. No? Pero tingnan pa natin. Nakikinig ka bang kanyo? Naiintindihan mo ba kamo ang sinasabi ko ngayon sa iyo? Okay, let's see. What is Shema? To Shema is, I will listen and I will do what you are saying. Yung po yung tunay na nakikinig. Yung narinig niya, at matapos niyang marinig, ginawa niya. Katulad po ng ating example kanina, yung bata. Sabi niya, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Afterwards, mafi. Walang ginawa. Hindi talaga sa nakinig. No. Di ba yan yung laging parable or laging sinasabi ng Lord between Pharisees, saka mga prostitutes, saka mga publikano? Ang sabi ng Panginoon, itong mga Pariseyong to, napaka-religious. No? Puro salita. Pero in life, hindi lang ginagawa. Yung reason kung bakit sila tinawag ng mga religious, they're not really listening or doing yung kanilang pinaniniwalaan. Mabuti pa ika ng Panginoon yung mga prostitute, yung mga tax collector, na inaayawan ng lipunan, aminado silang makasalanan sila. And yet, na marinig ng salita ng Panginoon, nagbago. They followed. After hearing Jesus' words, they followed. Ginawa nila yung sinabi ng ating Panginoon. Yun po ang kaibahan. Katulad nga po sa atin, nung tayo mga bata, no, maging sa mga bata sa ngayon, inuutusan, hindi ginagawa, naririnig niya pero hindi siya nakikinig. And I believe even sa ating mga matured, nangyayari yan. Alam niyo ba ng Holy Spirit is in every moment of our lives nangungusap sa atin? The Holy Spirit is continually, eternally talking to us about all aspects of our lives. Wala siyang iniitsapwera. Lagi siyang nangungusap. Isipin ninyo, meron na tayong embedded na conscience. Yung kasing konsensya po, built-in na yan sa lahat ng tao. Believer or unbeliever, may konsensya. Yung sinasabi ng Panginoon, di ba? Kayo nga, mga magnanakaw kayo eh. Pero kapag humingi ba ng tinapay anak ninyo, ibibigay nyo ng ahas? Of course not. Magnanakaw yun ha, pero may konsensya. So ang konsensya po, para sa lahat, common, believer, unbeliever. Pero ang kaibahan, the conviction of the Holy Spirit. We still have conscience. Hindi ko sinasabing na ma-born again ka, wala ka ng konsensya. We still have. Pero guided by the Holy Spirit of God. Hindi na po tayo pwedeng manangan sa personal conscience natin because it is also smeared by sin. Kaya nga, sa konsyensya ng iba, pwedeng kumain ng ipis. Sa konsyensya ng iba, hindi. Ano ba talaga ang tama? Kung konsyensya lang ng tao pag-usapan natin, magkakaiba po yan. So we need the Holy Spirit to lead our conscience. Siya ang magsasabi
ano ba talaga ang tama, ano ang hindi. And what God through the Holy Spirit is telling us now, Shema, listen and do what God is saying. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Yung primary step na gagawa na natin, to listen, to hear. Pero yung pong doing, yung po ang isunod natin. Let's do. Gawin po natin kung ano yung naririnig natin sa pulpito man, sa Bible study, or nababasa natin sa mga devotionals. Do it. No? Do it. Yun po ang meaning ng Shema. Hindi lamang yon. According sa nabasa nating verse kanina, to Shema is serving one Lord. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Pag-aaralan po natin in 1 month, isa-isa, yung mga yan. This will be a series of study, a series of messages. Serving one Lord. Ang sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters. Pero ang tanong, ilan talaga sa atin ang nakinig sa sinabi ng Panginoon na yon? There are many masters in our lives. Ang laging talamak na example, pera, di ba? Where the money is, doon pumupunta ang tao. Iba, sinusundan nga na iba yung ending ng rainbow eh. Kasi at the end of the rainbow daw, merong pot of gold. Ngayon, tanong ko ganito, sino nakakita ng pot of gold at the end of the rainbow? Kasi ang tanong ko, nakita mo ba talaga yung end ng rainbow? No one. Anyway, ang rainbow po, alam natin ang history ng rainbow, nung panahon ni Noah. Ang rainbow, sign siya. Sign siya ng covenant ng Lord sa mankind after the flood. Even though ginagamit na siya sa kalaswaan ng isang grupo ng mga tao ngayon, yung rainbow colors, no? Hindi natin tinatanggap yon. That is anti-Christ. Ang tunay na meaning ng rainbow, yung covenant ng Panginoon sa tao nung panahon ni Noah. Nothing else. Hindi lamang pera, of course, ourselves. I, me, myself. Kung kailan ako available, then I will be available. My timing will prevail. My likes and dislikes will prevail. My feeling is the most important thing of all, even this church. Ginagawa mo ng Lord ang sarili mo. Hindi lamang yon. Kanina napag-usapan natin, di ba? Minsan hindi pa nga asawa. Minsan asawa o hindi pa asawa or kaibigan, nagiging Lord. Paano? Pinipigilan ka nga eh. Tigil mo na yung kaartihan na yan. Hallelujah, hallelujah. Sino ba sa kanilang talagang yumaman nang ma-born again? Wala naman, tell me. Ikaw naman, oo nga parang mali nga yata yung pinasok kong grupo na to, tunggang na ito ah. Kasi hindi pa ako yumayaman eh. Oo nga, kung talagang sa Diyos ka, yayaman ka kasi eh. Nakikinig, di ba? Gayahin mo lang si Kwan, kita mo, sumali siya dun sa gantong klase ng grupo, yaman ka agad. Every week may cheque. Wala nang tanong-tanong kung saan nanggaling yung dollars. No, tinatanggap na lang, nilulunok nang walang pasintabi, walang tanong man lang. Ni walang konsensyang ginagamit. O konting pag-iisip. Maraming pwede maging Lord ang tao. Pero ang sabi ng Panginoon, through Moses, by the Holy Spirit, there is only one Lord. Isa lang ko ang dapat maghari, ang sinusunod nating lahat. At yun po si Yahweh, si Jehovah, si Elohim, no? Ang ating Panginoon, wala nang iba pa. So, ang tunay po na nakikinig, nag-iishma sa ating Panginoon, isa lang ang Lord. Hindi ang asawa mo, hindi ang boyfriend mo, hindi ang girlfriend mo, hindi ang trabaho mo, hindi ang sarili mo, hindi ang feeling mo, kundi ang ating Panginoon lamang. Alam niyo ako natutuwa, marami tayong mga kapatiran dati pag nagka-problema, nawawala sa church. Kasi yung mga panahong ang nilolord niya, sarili niya. Ngayon po hindi. Meron na nakikita mga kapatiran, marami mang katampuhan sa simbahan, nandyan lang siya. Kasi yung mga katampuhan niya, hindi naman Lord yan eh. Bakit ako mawala sa simbahan? Ang Lord ko si Jesus Christ. I will stay.
Mga kapatid, especially sa bago, normal po yung nagkakatampuhan. Magkakapatid sa laman, kambal na nga, kambal. Sabay kayo nalikha sa loob ng womb ng nanay, halos sabay lumabas, nagtatampuhan pa eh. How much more this? Normal po ang tampuhan. Kung tutusin, abnormal nga kapag hindi nagkakatampuhan eh. Parang kayo mga robot, mga walang pakiramdam. Normal po yan. Kaya nga magpatawaran. Yan lang po ang susi. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Yung sinabi ng Biblia. Ano ba? Tushima is loving the Lord. Oh, love ko naman ng Lord ah. Pero hindi lamang yon. Tingnan natin. Loving the Lord, yes, that's right. Pero, loving the Lord with all your heart. All your heart. With all your heart. Ang mga mangingibig nga eh, di ba kanina again sa pinag-uusapan natin, pinag-aralan natin sa umaga, yung puso ang wini-win eh, di ba? Iwi-win mo siya. Iba nga, ano raw, the way to a man's heart is through the stomach. Hindi ako naniniwala dun kasi babae ganun din naman eh. Pag pinakain mo, sa'yo na eh. Basta tao, sikmura, no? Sikmura ang inuuna, right? Pero hindi naman siyempre lahat. Hindi naman siyempre lahat. Tao lang naman ang nagsabi nun eh. Wala naman sinabi sa Biblia ang ganun, di ba? Meron ba tayong nabasa sa aklat ng Proverbs? The way to a man's heart. Eh, you know. Kasi maraming way eh. Hindi lang naman yun. May packet nga iba, packet pa eh. Pero I mean, kung headed ka, led ka ng Holy Spirit, of course not. It will change. With all your heart. Ang hinihingi ng Panginoon, kung talaga daw tayo nakikinig sa Kanya, hindi kasalawahan. God hates salawahan, mga kapatid. Ano sinabi sa aklat ng James? Maging sa panalangin nga eh, kung pabago-bago ka ng prayer, nagagalit ang Lord eh. Ay, tigil mo nga pagpe-pray mo. Last week ito pinagpe-pray mo, ngayon iba naman. Ano ba talaga? Kasi lokohan na yun eh. Lokohan yun. Kasi sa mga magkakausap, di ba? Yung pabago-bago lagi ang isip. Lokohan na yun, syempre. Lokohan yun. Hindi natin pwedeng loko-lokohin ng Lord. Kasi siya na nga rin mismo nagsabi eh. No? Kapag meron kang pangako hindi mo tinupad, that's sin. Ayusin mo, makipag-ayos ka. Hindi yung pinagbibigay, kibit-balikan din, mabait naman niya, maintindihan niya. No? Of course not. Kailangan merong active participation, especially nagkamali, humingi ng tawad. Ngayon sa Lord, ayaw niya kasi ng salawahan. Kaya sabi niya, all your heart eh. Hindi sinabing, love the Lord with some portion of your heart. Ulitin ko po, sa mga mangingibig ba, okay lang yun? Tinanong mo ngayon yung lalaki, talaga mahal mo ko, love na love mo ba? O syempre naman, ilang percent? 50. Ay, maraming salamat. 50% mo ako mahal. Sinong papayag ng ganon? Meron bang payag ng ganon, 50% ka lang mahal? Or let's say 99%. Okay, fine. 99.99% ka love. Para kang alcohol. Hindi pa inubos lahat. Nagtitira pa ng 0.1. Nagre-revenge tuloy, lumalaki. Hindi ba ang gusto natin? 100%. Yun po rin ang gusto ng Panginoon sa atin. Madali po bang mahalata ko ang boyfriend-girlfriend ng mag-asawa? Half-hearted. Madali bang maramdaman, makita? Madali bang mahalata kung salawahan? Oo naman. Amen! Kung meron man tayong feeling, pakiramdam na napaka-useful na binigay ng Panginoon, yun! Madali mong malaman kung salawahan o hindi. You know why? Kasi ganun ng Panginoon, napaka-sensitive niya pagdating sa mga pusong salawahan. Iba nga, tatluhan pa eh. Quadrupolhan. Ayaw ng Lord nun. Ang gusto niya, buo, 100%. So, ang talagang nakikinig, nagsisima sa ating Panginoon, 100% ang pag-ibig na ibinibigay. Hindi hati, hindi salawahan. And of course, according sa binasa natin last time, kanina, tushima, mahirap. Tushima is loving the Lord with all your soul. Hindi lamang puso, dapat pati kaluluwa. Alam niyo kung bakit? Sa isang napakababaw na pagpapaliwanag, parang imposible na magkahiwalay yung kaluluwa saka yung puso kung tutuusin. Pero in a way, nangyayari siya. Alam niyo sa mga Hebrew, sa mga Israelites, sa mga Jew, yung pong soul,
Ang kinakatawan niya, ang sinisimbolize niya ay yung utak. Yung rational thinking ng tao. That is the soul. Kung ano yung takbo ng utak natin, who we are, kung sino tayo, yung essence natin, how we think, how we feel, paano natin pinaprocess ang lahat ng bagay, sa mga Hebrew, that is the soul. That is the soul. Yung nga lang, meron tayong physical brain na pinag-uusapan, but actually it is the soul na nagdidictate ng lahat ng yan. Kaya nga sabi nila, ang utak daw nasa taas yung puso nasa ibaba. Kasi mahalaga kasi yung merong tamang pag-iisip, maging sa pagmamahal na pinag-uusapan natin kanina. Hindi ko naman sinasabi maging wais ka sa pag-ibig. Kasi yung mga wais sa pag-ibig, mayaman ba yan? Canadian citizen ba yan? No? Malinis ba siya? No? Siya ba'y walang bahay, dungis like me? Ang feeling niya naman, napaka-perfect niya or what? Hindi ko sinasabing yun. Pero dapat rational. Merong katalinuhan, no? Merong katalinuhan, merong wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Kailangan daw, buong kaluluwa or buong kaisipan, mahal natin ang Panginoon. Kaya nga, kapag tayo nagpe-present worship, nakapikit ka, kasi wala naman sa atin nakakabasa ng mga kaisipan dito Sino sa atin biglang tinapik ka, hoy brother, yung utak mo, nakita ko nasa labada. No? Kung makapagtaas ka ng kamay, kala ang ate-ate mo, pero nabasa ko ang utak mo, yung labada. Ang iniisip mo, paano yung labada? Ano kaya kakainin ko mamaya? Ano kayang ulam? Sino nakakagawa ng ganyan? Of course, wala. Pero, meron pang isa. That is the Lord. He knows. So mga kapatid, nagbibigay ako ng kwento. Naikwento ko ng kwento ko ulit. Meron daw dalawang klase ng mangingisda. So, let's say ng Friday, merong mangingisda, nasa laot siya for some reason, araw ng gawain. Pero yung puso't isip niya, nasa laot siya, nasa pangingisda, pero yung puso't isip niya, nasa gawain. Meron namang mangingisda, present talaga. Present physically simbahan, pero ang puso't isipan, nasa laot. Sino mas mainam sa kanila? In a way, siyempre mas mainam yun nasa laot, pero ang puso't isipan nasa church. Pero mas mainam pa dun Since yung puso't isip mo pala nasa simbahan, pumunta ka sa pampang, iwan mo yung pangisda, pumunta ka sa church. There must be a third person. No? At we must be the third person, mga kapatid. Puso't isip, nasa church, maganda yan. Isama mo na yung katawan mo. No? Isama na natin ang katawan natin. But of course, nangyayari siya sa mga walang choice. We know marami tayong kapatiran, yung iba absent ngayon, because of work. Because of work. They love the Lord, hindi natin sila kino-question. Maaring habang nagtatrabaho sila, their minds and their hearts are inside here with us. Ganun po dapat ang isang talagang nakikinig sa ating Panginoon. And of course, hindi lamang yun. Teshumah is loving the Lord with all your strength. Buong kalakasan. Bigay tayo example na madali tayo makaka-relate. Alam ko maraming puyat sa atin, di ba? For many reasons, puyat. Hindi na natin ina-elaborate yun, sabi nga kanina nung nagsalita. Basta puyat siya for some reason, pero ang mahalaga present ngayon. Nakikita ko ngayon may natutulog Alam niyo, pag tumungo na nasa pulpito, kitang-kita po lahat. Yung kunyari nakikinig ka, nagdidrift yung utak mo. Kitang-kita po yan dito, kapatid. Kitang-kita. Kitang-kita ko kayong lahat. Kahit nasa likod na yon, kitang-kita po. Halatang-halata po ng mga nakatay sa harapan kung sino yung inaantok. Kung sino yung nagdidrift away kahit nakatitig ba. Pero nagdidrift away, kitang-kita po yan, mga kapatid. Hindi po niya yung maikakaila, to be honest with you. Yung mga unti-unting, lumalay-lay. Ang sabi nila, nanuluwag na Si brother yung katabi na, nanunuwag na Sayang yan mo. Halata po yan, mga kapatid, kitang-kita. Pero hindi ko kayo nare-review, hindi ko kayo, Diba? I understand. Pero what, sa isang banda, kahit puyat kasi, ang mahalaga narito kasi siya. Pag nanunuwag, di medyo sikuhin mo ng konti. Kaya hawakan mo sa mukha. Diba? Bakit, sister? Diba?
Yan. Gisingin. Wala namang masama doon. So I understand. Ang mahalaga kasi narito kayo ngayon. Maraming puyat ngayon, maraming pagod, pero ang mahalaga, you're here. Kahit napaka-obvious po, kitang-kita ang ebidensya, ang mahalaga po, you are here. At maraming salamat doon. At least yung strength na natitira, ibinigay po natin sa Panginoon. Marami tayong pwedeng paggamitan ng strength. At maraming Kristiyano, maraming salamat sa Lord, yung talagang strength niya ibinibigay sa Panginoon. Pagpapalain ng Panginoon ng ganung klase ng mga Kristiyano. Amen. Amen? So maraming salamat sa presence ninyo. I know, sa mga ganitong panahon talaga, drained ang strength ng marami. So ang gusto ng Panginoon, kung talagang tayo nakikinig sa Kanya, anumang hirap ang pinagdaanan natin, hindi lamang yung kagabi, kundi life itself. Let's say, nakakadrain ng power ang buhay, ang dami-dami kong problema or what, kaliwat kanan ng problema ko, pero ang mahalaga, you're present. No? You're present sa paanan ng ating Panginoon. Anyway, saan ka ba kukuha ng strength? Kundi sa ating Diyos din naman. Hindi lang naman spiritual strength ang kaya ibigay ng Panginoon, even physical strength. Even physical strength. So ang sabi ng Panginoon, kung talaga nakikinig ka sa akin, you must love me, you must have one Lord, you must listen and do, anong sinasabi niya? We must love Him with all of our heart, we must love Him with all our soul, and we must love Him with all our strength. So bilang panghuli po, dito tayo sa ating verse to ponder. Bakit mahalagang makinig sa salita ng ating Panginoon? Ano ang benefit? I know, you know what? Everything about God, meron pong benefit. There's no such thing na sumulpot ka sa paanan ng Panginoon, wala kang benefit na natanggap. Meron po kapatid. Yun ang kagandahan ng laging present sa mga gawain. Kahit inaantok ka, kahit tutulog-tulog ka, nariyan ka, merong benefit from our Lord. Ang isa sa patunay, mababasa po natin sa Proverbs 4:20 hanggang 22. Bakit mahalagang makinig sa salita ng ating Panginoon? My son, my daughters, give attention to my words. Incline your ear to my saying. Do not let them depart from your sight. Keep them in the midst of your heart. Bakit naman po? For they are life. For they are life to those who find them, and health to all their flesh. Malaki po ang benepisyo ng mga talagang nakikinig sa salita ng ating Panginoon. Shema, or hear God's words, for they are life and health to those who lovingly obey. Diba lagi natin sinasabi, kayo na lang, matanda na ako. Minsan biglang tumatanda eh. Pag yung fan, kapag pupunta sa kung saan-saan, talagang, ang lakas-lakas eh. Ang lakas-lakas. Pero minsan pag gawain na, biglang tumatanda. Minsan yun na nakakapagtaka eh, no? Biglang tumanda naman to. Gawain lang ang pinag-usapan, tumanda na. Hindi lamang yun. Kapag gawain na pinag-uusapan, biglang pumupuro ng utak, di ba? Kaya na lang, mahina na ang memory ko eh. Pero sa ibang bagay, napakatalas ng memory. Napansin niyo ba yun? Di ba kapansin-pansin? Pansin-pansin sa gawain, walang gana. Sa labas, talaga namang siya pa nangunguna eh. Oh, meron ka bang magandang idea para sa programa? Wala eh, wala akong alam sa mga ganyan. Zero ako, zero. Pagdating sa embassy, siya ang taga-ayos ng mga programa doon. No? Ang ganda po ng programa sa embassy. Sino pa ba ang gumawa ng programa dito? Ayan, no? Katabi mo. Ngayon bang for some reason, pagdating sa ibang bagay, no? Ang husay. Pagdating sa gawain, tamil-mil talaga, walang kalakas-lakas. No? Sa labas, para siyang para silang McEnroe eh. Ang lakas-lakas, mga atleta. Pagdating sa simbahan, para autistic na siya. No? For some reason, hindi makapagsalita, hindi makakilos, laging nakatingin sa iba or what, sa kawalan. You know what? Tayong pagalingin ng Lord lahat yan. Let us just be present. Yun ang una eh, makinig tayo. After natin makinig, be there. Kung saan dumadaan ang ating Panginoon, lahat yung nabanggit natin, na lahat po tayo guilty, maging yung kayang pagalingin ng ating Lord. Kaya niyang pagalingin. It is life and health to those who lovingly obey. Marami po tayong kapatiran sa Pilipinas, mga may edad na, but they're strong. Even here, of course, hindi na tayo lalayo. I believe. Kapag nagbigay ang Panginoon ng lakas, lalakas yan. No? Isa nga, may nang kumain, lumakas eh. Di ba? Kasi kailangan niya. Magsisilbi siya eh. So, pakainin, of course. Walang problema doon.
Kaya po yan palakasin ng Panginoon. Pangako niya yan. Hindi tao ang nagsabi, ang Lord po. So kung saan man dumadaan ng Panginoon, be there. Sumalo, saluhin yung pagpapala ng ating Lord. So panghuli po, meron tayong words to declare. Ito po, babasahin natin ng sabay-sabay. Okay? At gusto ko po yung malakas. Yung talaga bang salita ng taong merong Holy Spirit ng kalakasan. Okay, so sabay-sabay po. Now, okay. 1, 2, 3. There is one Lord. I will love the Lord with all my heart, with all my soul, and with all my strength. Okay, ulitin po natin na parang kumain na tayo ng lunch. Okay? Mas malakas, mas energetic. 1, 2, 3. There is one Lord. I will love the Lord with all my heart, with all my soul, and with all my strength. Amen. Palakpakan po natin natin. Tayong lahat po ay umuko, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyong paalala mula sa Deuteronomy 4:6, 4, 5, and 6. Lord, 4 and 5. Thank you very much po dahil we know, Lord, we need to hear this. Maraming salamat sa pandinig. We know kung gaano kahirap yung walang pandinig, and yet you gave us hearing. And Lord, through these words, we believe na through your Holy Spirit, yung aming spiritual hearing, binuksan po ninyo. These things on our own will be very, very hard to do. But Lord, bibigyan mo kami ng capacity na gawin yung mga pinapagawa mo sa amin. At naniniwala kami, Panginoon, we will have this kind of life na ipinangako mo sa amin, buhay na ganap at kasiyasiya. That you will give us health, that you will give us wisdom, that you will bless us, Panginoon, sa lahat ng aming lakarin sa buhay na ito. And I pray, Panginoon, sa inyong mga anak na present sa araw na ito, pagpalain po ninyo ng patuloy. Give them the Holy Spirit of power. Let the people around us see your power through these brethren. Kaya Father, maraming salamat po. This is my prayer in Jesus' name sa paggabay po ng inyong Santong Espiritu. Amen. Amen.